Ngayong taon, isa sa mga pinakabinabantayang balita ng ating mga senior citizen ay ang 5,000 Universal Social Pension. Totoo nga ba ito? Kailan ito ibibigay? At pinakaimportante, kasali ba kayo? Marami ang nagkalat na impormasyon online. May nagsasabing automatic na raw ito para sa lahat ng seniors. May nagsasabing kailangan pa ng registration. At meron ding nagsasabing fake news lang ito. Pero ngayong araw linawin natin ang lahat. Walang paligoy-ligoy, walang clickbait, pawang totoo at detalyadong impormasyon lang ang ibabahagi ko sa inyo. Ang Universal Social Pension na ito ay hiwalay sa regular na natatanggap ng indigent seniors mula sa SVA. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay isang bagong panukala na layuning bigyan ng 5,000 na ayuda ang lahat ng senior citizens kahit pati ZIS o walang pension. Ibig sabihin kung maisabatas ito at maimplementa ng tama, hindi mo na kailangang maging indigent para makatanggap ng buwan ng tulong mula sa gobyerno. Pero ito ang tanong, aprobado na ba ito? Kailan ito magsisimula? Sino talaga ang kwalipikado? Sa dami ng balita, pwedeng mali ito o magkamali ang iba. Kaya dito sa video na ito, kompleto, malinaw at updated ang impormasyong ilalahad natin. Sasagutin natin ang mga tanong gaya ng anong ahensya ang mamamahala dito? Paano makakasiguro na kasali kayo sa listahan? At kailan inaasahang magsisimula ang distribution? Kaya kung kayo ay umaasa sa pensyon, may kamag-anak o magulang na senior citizen, huwag niyong iskip ang video na ito dahil ang bawat minuto ay may dalang sagot at posibleng 5,000 na tulong para sa inyo. Kaya't ngayon simulan na natin ang malalim ngunit madaling intindihin na pagtalakay tungkol sa 5,000 Universal Social Pension para sa ating mga minamahal na senior citizens dito sa Pilipinas. Una sa lahat, saan nga ba nagugat ang panukalang ito? Noong mga nakaraang buwan, ilang mambabata sa Senado at Kongreso ang nagsusulong ng mas mataas na benepisyo para sa mga senior citizens dahil sa patuloy na pagtaas ng bilihin, gamot at gastusin sa araw-araw. Hindi na kasi sapat ang dating 500 monthly pension na ibinibigay sa indigent senior citizens. Aminin natin sa presyo ng bigas, kuryente at gamot ngayon, parang wala ng halaga ang 500 kada buwan. Kaya nga isinulong ang panukalang batas na naglalayong gawing 1,000 hanggang 5,000 ang pension at higit pa rito gawing universal o para sa lahat ng seniors kahit pa may SIS o wala. Ngayon, mahalagang malaman na ang tinatawag na universal ay nangangahulugan na hindi na kailangang patunayan ng isang senior citizen na siya ay indigent o walang kita. Sa ilalim ng panukalang ito, ang tanging basehan ay edad kapag ikaw ay 60 years old pataas, kwalipikado ka. At kung may sasabatas ito, ang distribution ay deliver ng katuwang ang iba pang local government units. Hindi na kailangang pumila sa SFOCs para lang magtanong kung kasama ka. Dahil ang target ng programang ito ay maging mas simple, mas direkta at mas inclusive. Pero ito ang mahalaga. Hindi pa ito ganap na batas sa ngayon. Totoo na naisumite na ito sa Kongreso at may mga public hearings na ring isinagawa. Pero sa kasalukuyan, ito ay nasa proseso pa ng deliberasyon at pagpasa. May ilang version ng panukala, may House Bill at may Senate Bill. Pero pare-pareho ang layunin, dagdagan ang pension ng seniors at gawing available ito sa lahat. Kaya huwag tayong malito o agad maniwala kapag may nagsabi na i-approve na ibibigay na next week. Dapat ay sumunod tayo sa tamang proseso ng pag-aaproba ng batas mula sa pag-aaproba ng Senado at Kongreso hanggang sa paglagda ng Pangulo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang posibilidad kung kailan ito maaaring ipatupad. Ayon sa ilang ulat, kung sakaling maaprubahan ito ngayong taon at maipasok sa General Appropriations Act o ng budget ng gobyerno, posibleng masimulan ang unang rollout sa unang bahagi ng susunod na taon. Pero ito ay depende pa rin sa availability ng pondo. Alam naman natin na ang national budget ay kailangang paghasian ng maraming sektor, edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pa. Kaya't kung gusto nating maisama agad ito, mahalagang iparating ng publiko lalo na ng mga seniors at kanilang pamilya na ito ay isang prioridad na kailangang pondohan. Isa rin sa madalas itanong kung sakaling maipatupad na ang 5,000 Universal Social Pension, paano ito matatanggap? Base sa mga mungkahi, may ilang option maaaring i-deliver direkta sa bahay ng senior citizen gaya ng ginagawa ng SASTI sa ibang cash programs. Maaaring ipasok sa bank account o e-wallet o kaya i-personal na kukunin sa barangay o city hall sa itinakdang petsa. Dito papasok ang papel ng local government units na magiging katuwang ng national agencies para masigurong maayos ang distribution, maiwasan ang red tape
at masigurong makakarating ito sa tamang tao. At syempre kailangang updated ang records ninyo sa CFVW o sa inyong barangay, pangalan, edad, tirahan dahil ito ang magiging basehan kung sino ang isasama sa listahan ng beneficiaries. May tanong din kung kasabay ba ito ng EG suspension. Ang sagot, maaari kang makatanggap ng parehong benepisyo dahil nga ito ay universal. Hindi na basihan kung may pension ka na mula sa ibang ahensya. Sa madaling salita, dagdag ito, hindi kapalit. Kung ikaw ay isang East ST pensioner at tumatanggap ng buwan ng pension, hindi ibig sabihin na hindi ka napasok dito. Ang layunin ng panukalang ito ay dagdagan ang kabuuang suportang pinansyal na natatanggap ng bawat senior citizen sa bansa. Ngayon, paano mo masisiguro na ikaw ay magiging bahagi ng listahan kung sakaling maisabatas ito? Una, panatilihing updated ang inyong impormasyon sa barangay at LEV. Kung wala ka pang senior citizen mula sa Office of the Senior Citizens Affairs OSC mag-apply na. Mahalaga rin na may proof of age tulad ng birth certificate o valid. Kung ikaw naman ay may problema sa dokumento, halimbawa, mali ang petsa ng kapanganakan o kulang ang records, mas mainam ng maayos ito habang maaga. Dahil kapag ipinatupad na ang programa, baka matagalan ka sa payout kung hindi tugma ang records mo. Sa puntong ito baka iniisip ng ilan. Marami na ring pangao noon. Baka hindi rin totoo ito. At nauunawaan ko kayo. Ilang beses na tayong pinaasa, ilang beses na rin tayong nilinlang ng maling impormasyon. Kaya ang mahalaga, magtiwala lang tayo sa tamang source ng impormasyon. Huwag basta-basta maniwala sa mga viral posts sa social media, lalo na kung walang opisyal na pahayag mula sa CEV, Kongreso o Malacanang. Dito sa channel na ito, ang commitment ko ay maghatid lang ng tunay, updated at malinaw na balita. Hindi haka-haka, hindi clickbait. At habang hinihintay natin ang pinal na pag-approve ng batas, maganda ring ipahayag natin ang ating suporta. Maaring magpadala ng mensahe sa inyong mga local representatives, magkomento sa official social media pages ng Senado o makilahok sa mga public consultations. Dahil sa bandang huli, ang boses ng mamamayan ang pinakamalakas na sandata para maisatuparan ang mga ganitong uri ng batas na talagang makakatulong sa totoong buhay ng mga Pilipino. At kung sakaling maaprubahan ito, napakalaking tulong talaga. Isipin mo 5,000 kada buwan pwedeng pambili ng maintenance, bigas, bayad sa kuryente o kahit kaunting panggastos para sa apo. Hindi man ito sapat para sa lahat ng gastusin. Malaking ginhawa na ito lalo na sa mga seniors na walang inaasahang buwan ng kita. At higit sa lahat isang konkretong hakbang ito patungo sa pagreseto at pag-alaga sa ating mga nakatatanda na buong buhay ay nagtrabaho at nagsakripisyo para sa pamilya at bayan. Kaya habang tayo'y nag-aabang, manatili tayong mapanuri, mapagmatsyag at handa. Dahil ang tunay na impormasyon kapag naiparating sa tamang tao ay may kapangyarihang magbago ng buhay.